ako kay figure A, ang tension ko papataas. Okay, so this is the tension. Tapos si figure A, nakalapad siya sa plane, therefore, nakapatong siya doon, meron siyang weight at ito ay laging perpendicular doon sa ground. Tama? So this is the weight. Kung siya nakalapad dito sa plane, therefore meron siyang normal force which is perpendicular to this inclined plane. So ito yon. Sorry, hindi ko madiretso. And this is the normal force. Kung titignan naman natin yung figure B, si figure B ay meron ditong weight B. By the way, this is weight A. Tapos yung lubid na to, ang tension niya ay pataas. So kung ano tension dito, tension din dito. Okay. Eh may given na triangle, ibig sabihin, pinagsosolve ka niya ng angle. Tama ba? Kung titignan natin tong 3 and 4 na to, ito yung triangle niya, ito yung 3, ito yung 4, ito ang pwede natin makuhang theta. Okay, so we're going to solve for the theta. Paano natin kukunin ang theta dito? Pwede natin theta is equals to, this is in y component and this is in x coordinate. Tama ba? Y coordinate and x coordinate, I can make use the arctangent y over x. Tama po ba? So, if this is arctangent y over x, so arctangent, ano yun ang y natin? 3 or 4? 3. 3. 3 over 4, therefore theta is what? 36.87. Tama, 36.87 degrees. So, itong theta natin ay 36.87 degrees. Itong isang angle naman, triangle, ay nakaganito. This is 1, this is 4. Eh, since itong, ano ba yan? Tension natin ay nakangat, ito bali ang kinukuha nating theta. Sabihin natin this is beta. So we are asked to determine the beta. Once we get the beta, pwede nating makuha na ito, malalaman natin itong angle niya dito, which is, this one is beta. Okay. So again, this can be your y and this is your x. Therefore, we can make use of the theta is equals to arctangent 4 over 1. And arctangent 4 over 1 is what? And sorry, this is 75.96. ano po? 75.96. Point? 96. 96 degrees. So if this is 75.96 degrees, ito yung ka-counterpart niya and this is 75.96 degrees. Okay? O ilapat ko sa Cartesian plane to. Yung medyo isa na lang ang angle, dalawang angle na lang makikita. Pagta ko ng kulay ha. Medyo liwanagan ko ng konti. So kapag nilagay ko na dito, ito muna ako mag-concentrate kay A. Kapag nilagay ko dito sa Cartesian plane si A, nakapal yung aking ano. Ulit ako. So, ito muna yung Cartesian plane. Manipis lang muna. This is the x and y. Pasensya na po kahit medyo nahirapan pa ako i-control yung aking mouse. So, ito yung ating weight. Pag inikot na natin, this is weight A. And this is our theta. And that theta is what? 36.87 degrees. This is your friction. This is your normal force. And this is your tension. With an angle of 75.96 degrees. Okay po? Dahil may ma-angle siya, so syempre, gagalawin na natin yung kanyang, susundan natin yung kanyang x and y component para pag nag-solve tayo, madali natin makikita. So, ito yung t sub y at ito yung kanyang t sub x. Ito yung WAY at ito naman yung WAX.
Okay po? Bababa ko lang to ulit. Okay. So, kung may figure na akong ganyan, pwede ko rin tingnan yung figure ni B. So, kung titingnan mo kay figure B, ito yung Cartesian plane niya. Teka muna, saan na yun? Okay, ito yung Cartesian plane ni B. This is our weight B, and this is tension. Weight B pala yun. Weight B. Now, based dun sa ating FBD, tension is equal to WB. Tama po ba? Tama po. Opo. Okay. O, may hinala na tayo dito. Hinahanap natin ang B, di ba? Di ba ang weight ni B? So, kailangan natin malaman ito, yung tension. So, para malaman natin tension, kailangan natin itong FBD number ni FBD A. At ito yung FBD B. So, kay FBD A, summation of forces on Y component is equals to 0. So, therefore, ano yung nando sa A? Sa Y pala, ito si Y. TY, si FN, tsaka si WAY. Paano gagawin natin? Ganito muna gawin natin. Kunin muna natin ang value ni TY, TX, WAX, WAY para sigurado may points na tayo kay ma'am. Okay po. So, ganito gagawin natin. T sub Y is equals to T cosine sine. Sine po. Sine 75.96. At si TX is equals to T cosine 75.96. Give me the value of these two. Value please. 0.97 po yung sine 75.96. 0.24 po yung cosine 75.96. 0.24 anak. Opo. Saglit lang ha. Okay. So may TY, TX na tayo. O kunin naman natin si WAX at WAY. O paano formula natin kay WAX? Given na si WA. So WA cosine sine. Sine po, sine. Tama, sine. 36.87. WA cosine 36.87. And this is 500 ba yun? Anong bang weight na ating WA? WA is 300 Newton pala. So this is 300 sine 36.87, 300 cosine 36.87. Ano po value nitong dalawang to? $180 po yung una. Yung una ay 100? 80 po. 180? Walang Yung butal? pangalawa po. Yung pangalawa po, wala po ma'am. Yung pangalawa po, 239. 240. 240. Opo. 240 Newton. Kung may value na tayo yan. Kapag tama yan, meron kayong points sa agad sa akin. O, so, kunin na natin summation of forces on Y and X. So, summation of forces on Y component is equals to 0. Sino yung nasa Y? Si TY, FN, tsaka WAY. So, TY plus FN minus WAY is equal to 0. All you have to do is substitute the value. TY is 0.97T.
Fn is what? Wala pa. Plus Fn minus WAY is what? 240 is equals to 0. Okay. So, pwede natin isulat dito Fn is equals to 240 minus 0.97p. O, yan ang ating equation for Fn. Okay po. Since kailangan natin ng T, no? So, the next is summation of forces on X component is equals to 0. Sino yung nasa X natin? That is friction, WAX, tsaka TX. So, friction plus WAX minus tension X is equals to 0. Si friction, ano formula? F sub n times the coefficient plus WAX, ano value ng WAX natin? 180. 180. Minus, ano yung T sub X natin? 0.24T. 0.24T is equals to 0. Hindi ba may equation tayo ng Fn? Ito yun. I-substitute natin yung value ng Fn dito. Ano muna yung coefficient natin? Ano given? The coefficient of friction is equal to 0.50. So, 0.50 times F sub n. Ang F sub n natin ay 240 minus 0.97t plus 180 minus 0.24t is equals to 0. Multiply nyo to, distribute nyo ito. 0.50 times 240 is what? 120 po. So this is 120. 0.50 times negative 0.97, that is negative 0.49 po. Sian po? 0.49 po. 0.49t plus 180 minus 0.24t is equals to 0. Mapapansin nyo, isa na lang ang unknown variable. Therefore, makakalculate na natin ang value ni t. So, pagsamahin mo na yung parehong whole number, 120 plus 180, that will be 300. Tapos negative 0.49 plus 0.24. Bakit nga pala 180 itong plus ko? Bakit WAX ko ay 180? Okay, tama pala. Okay, what is the answer? 0.73 po. 0.73t is equals to 0. Pwede ko ilipat to sa kabilang side and this will become, okay, this will become 0.73t is equals to 300. T is equals to 300 divided by 0.73. T now is what? 410.96 po. Newton. So may tension na tayo. Ang tinatanong sa atin, weight. Eh hindi ba ang sabi sa unang equation natin, tension is equals to weight sub D. Therefore, weight sub D is equal to tension, and tension is equals to 40.96 Newton. And that will be your final answer. Nakuha po? 410 po, ma'am. Hindi po 40 Ay, nakalagay. 410 pala. Sorry. 410. Sorry, no. 410. Paki-verify na lang yung mga calculations, ha? Baka mamaya may mali. May question pa po? Can we proceed with number 3? Ready na? Opo. Ano yung lakihan ko yung figure? So you were asked here to determine the tension of each chord. Ma'am, nawala po yung presentation. Ano po? Ay, nawala. Nawala po. Opo. Sandali lang. Visible na?
Opo. Okay? So, hinahanap natin yung tension ng bawat chord. So, pangalanan natin. So, I can say that this one is, ano ba yan? Tension 1, tension 2, tension 3, tension 4. Okay po? So, merong angle dito sa magkabila. Kung lalagyan ko ng line dito sa gitna yan, parang sa Cartesian plane din, yung equivalent ng 32, ito yon. This is 32 degrees. Itong 35 na to, ito yon, 35 degrees. Okay po? Kung ito ay 67, ito yung 67 degrees mo. Kung ito ay 55, ito yung 55 degrees mo. Now, from the figure, yung tension 2 mo ay ito rin. This is also tension 2. And this one is tension 1. Kung titignan natin ang diagram ng tension, ito sabihin natin this is weight A and this is weight B. The FBD of weight A ay ito. This is tension 1 and this is the weight A. Kung titignan naman natin ang free body diagram ng B, ito naman din ang magiging itsura. Ito yung tension 2 at ito yung weight B. Okay. Kung titignan mo yung ating FBD, kung titignan mo yung ating FBD, summation of forces ay malabo. Summation of forces on y component is equals to 0, T sub 1 is equals to WA. Tama ba? And that is equal to 489 Newton. Kung ito rin nakukunin natin, summation of forces is equal to 0, T sub 2 is equals to WB, and T sub 2 is equals to 625 Newton. Okay po? No, ngayon, may pangatlo tayo. Ito yung nasa sentro. Okay. So, yung FBD natin dito is like this one. Hindi ko ayun. Ito si tension 2. Ito si tension 1. Ito si tension 4. At ito si tension 3. Lahat sila naka-angle. So, yung angle nila ay ito. So, this one is 35. This one is 55. This one is 67. And this one is 32. Okay? So, lagay natin ang X and Y component nila. So, ang X and Y component ni T sub 1, ito yun. T sub 1, Y. At ito yung T sub 2, T sub 1, X. Si T sub 4, ito yung Y niya. T sub 4, Y. At ito yung kanyang T sub 4, X. Si T sub 2, ito yung Y niya. T sub 2, Y. At ito yung kanyang X. T sub 2, X. Si T sub 3, ito rin. T sub 3, X. At yung kanyang Y, ito yon T sub 3Y. Okay
po? O ngayon. Ay, umusad. Wait. Sorry. Gawa tayo ng isa pang ano. Pwede ko ba lagay dito sa kabila na lang? Sulat ko kasi uusad lahat. So let us determine the summation of forces muna ng y component. Summation of forces on y component. Nawawala. Kailangan ko talagang gawin ito. Wait lang. Ay! Ano nangyari? Teka muna, paano ba gagawin ko dito? Gawa ko ng isa pa. Dito na lang ako magdagdag, ha? Say taas. Wait lang. Sorry po. Epekto ng gutom. Okay po. Dito ko nalagay yung duktong sa taas, ha? Okay. So, kunin natin ang summation of forces on y component is equals to 0. Asan po yun? T2y, T1y, T4y, T3y, T1 and T2 and 1, T1 and T2y. Tapos, minus yung T3y, minus T4y. Samantalang summation of forces on x is equals to, sino yung nasa kabila? T2, 2 and 3. So, ito yung T2x plus T3x, tama ba? 2 and 3. And then 1 and 4. So, minus T1x minus T4x is equals to 0. So, ano yung T1y natin? Again, pwede nyo isolve uli yung muna, ha, para may points kayo. So, rekta ko muna dito. T1y is equals to T1 cosine, asa si T1? Sine pala, sine 32 degrees. Tama po ba? Sine. Nafa-follow ba ako, class? Class? Yes po. Okay. This is sine. Ano yung angle natin? T1, 32. 32 degrees. Ang T2 natin ay T2 35. sine 35. 35. Tapos plus yun. Minus T3 55. sine ilan? 55 po. 55. Wait lang. Minus T4 sine 67. 10 po. 67 is equals to 0. So si T sub 1 may value tayo. Sabi that is 489. 489 sine 32
plus ang T sub 2 natin ay 625. Tama ba? 625 sine 35 minus T3 sine 55 minus T4 sine 67 degrees. Okay, can you please determine the value of this and this one? $259.13 po yung ano. 259.30 13. plus 358.49 po. 300 58.49 58 po. 49 po. 49 minus ano yung sine 55? 0.82 po. 0.82 Opo. T sub 3 and sine 67 0.92. 0.92 92. Opo. T sub 4 is equals to 0. O, so pwede nating equate to ng T sub 3. So pagsamahin itong dalawang to, ano magiging sagot? $17.79. 600 17.79. 17 79 po. 79. Okay. Tapos, minus 0.82 T sub 3, negative 0.92 T sub 4 is equals to 0. Pwede kong equate to ng 0.82 T sub 3 is equal to 617.79 minus 0.92 T sub 4. And T sub 3 is equals to 617.79.092. 92, negative yon. T sub 4 divided by 0.82. What will be your answer? 617.79 divided by 0.82. $753.40. 753.40 40 po. minus 0.92 divided by 0.82. 1.12 po. 1.12 12. T sub 4. Okay, may equation na tayo ha for T sub 3. Usad uli natin to. Okay, so we have that. So let us proceed with the summation of forces on X component is equals to 0. So sino yung involved sa X component? T2X. Ano yung T2X natin? T2 cosine 35. Tama? T2 cosine 35 plus yung susunod T3X T3 cosine 55 minus T1 cosine 32 and negative T4 cosine, ano yun? Cosine 67. Teka muna, sandali lang sa nag-raise ng hand. Okay po, sino po nag-raise ng hand? Ma'am, ano lang po ulit nung sa ano? Paano po nakuha yung T sub 4 po? Alin anak? T sub? 4 po. Okay. Alin T sub 4 anak? Yung sa baba po. Which one? This one? Yung katabi po niyang ano, T sub 3 po.
Yan po yung 753. Sa summation of forces on Y ba? Opo. Ito po ba? Yung sine 67, Ang bandang baba pa po. 0.92 T4? Hindi po. Sinun pa po. Ito? Hindi pa po. Ito? Hindi pa po. Ito? Ayan pa dyan po. O, ito, nilipat lang natin itong 0.82 T sub 3 dito sa kabilang equation, magiging positive siya. Ito yon. So, mariretain pa rin siya, negative 9. Ito yung negative 0.92 T sub 4. Mariretain pa rin siya. So, i-divide mo yung 0.92 sa 0.82. You come up with 1.12 T sub 4. Nakuha? Okay po. Thank you po. Okay. So, we will proceed with summation of forces on X component. So, si T sub 2 natin, again, is, what is the value of R T sub 2? 625. 625 cosine 35 plus T sub 3 given ng T sub 3. Ito yon, tama? So, i-substitute na natin. Ano mo na yung cosine 55? Mamaya na yun. Cosine 55 times T sub 3, 753.40 minus 0. 1.12 pala yun. This is 1.12. T sub 4. Minus, aning cost, yung T sub 1 natin, value 489. 489 cosine 32 minus T sub 4 cosine 67 is equals to 0. Ano yung 625 cosine 35? 511.97 po. Ano po ulit? 500? 11. 12 po. 512? Sige po, 512 po. Plus, ano yung cosine 55 times 753.40? 0.57 po. 0.57? Yung sa cosine 55 lang po yun. No. Cosine 55 times 753.40. Diretso na natin. Cosine 55 times 753.40. 432.13 po. 0.30. 432 po. 32. 0.13. 13. And then negative. Cosine 55 times 1.12. 0.64 po. 0.64 and that is T sub 4. Negative. 489 cosine 32. 414.7 po. 70. Minus cosine 67. 0.39 po. T sub 4 is equals to 0. Mapansin nyo, si T sub 4 na lang natira. Makukuha na natin ang value ng T sub 4. So, pagsamahin ito, at saka ito. What will be your answer? Ano po answer? $512 plus 432.13 minus 414.70. Ano answer po? 529.43 po. 529.43. 29.43 po. Tapos pagsamahin si 0.64 tsaka si 0.39 since pareho silang negative. 1.03 po.
1.03 T sub 4 is equals to 0. Pwede ko ilipat si T sub 4 sa kabila, magiging positive siya. So that will be 1.03 T sub 4 is equals to 529.43. And that will be, by transposition, you have 529.43 divided by 1.03. T sub 4 is equals to what? 514.01. 514 po. 14.01 0.01 po. Newton. O meron na tayong T sub 4. Balikan natin tong T sub 3 is equals to. Okay. So T sub 3 is equals to 753.40 minus 1.12 T sub 4. And that is equal to 753.40 minus 1.12 times 514.01. Okay, hindi umabot. Erase natin. Erase. Dito natin lagay. So this will be equal to 753.40 minus 1.12 times 514.01. What will be the value of T sub 3? 177. 177.71 po. Okay, Newton. So meron na tayong T sub 4, T sub 3. Balikan natin si T sub 1 and T sub 2. Ako ba? Si T sub 1 at T sub 2. Meron na tayo. Tama ba? Asan na ba yun? May value na tayo ng T sub 1 and T sub 2. O, di tapos na. May sagot na tayo ng T1, T2, T3, and T4. Nakuha po ba? Nakuha po? Class? Apo. Okay. Kapag tayo ay may pasok na ng Thursday, bali Friday, magkakapasok na tayo. That will be quiz, your quiz na. Now, your retake. Okay tayo doon. So, kindly study well. And then, I will share this sa messenger natin. Okay po. Can you please open your cameras? Magpahinga na tayo. Nagugutom na ako. Yes po, Mr. Pantarum. Ano pong concern? Ma'am, di ba po Friday po yung meeting? Alin po? Yung quiz po ba kailan po gaganapin? Sa Friday. Pag may Friday po. face-to-face na. Tanong ko lang po ma'am, baka po pwedeng kuhain ko na po yung activity sa Thursday po para po kinabukasan maipasa ko na rin po. Aling activity yon anak? Yung group activity po. Tapos pasa ko na rin po yung yung excuse letter din po. Anong group activity? Yung last group activity po ng last meeting, di ba po nagkasakit po ako? Anong group activity nga yun, Iho? Hindi ko rin po alam eh. Basta po yung last Wednesday po ata yun na activity. May activity ba tayo per group nung last meeting? Ano po ma'am yan? Yung Ano po report po. tayo? Laboratory po, ma'am. Laboratory experiment yun, tama? Yes po. Magla-laboratory experiment ka, Iho, kung wala ka nun. Okay lang po. Okay. Pag vacant na lang po puntahan Pag vacant, ko po. oo. Yes. Okay po. Thank you po. Okay. Sino pa po ang may concern? Kung wala na, yes po. Di na po ba i-discuss yung number 3 po? Ay, gusto mo ba pagsabayin ko na yung discussion ng number 3 o parausin ko muna yung quiz number 2? Di po ma'am, number 3 po. Sa quiz number 2 po. Ay, di ba na-discuss ko na lahat? Na-discuss ko na siyang tatlo. Okay po. Thank you po. Oo. Tingnan mo na lang uli mamaya. I-share ko sa messenger. Okay po. Okay.
Okay, can you please open your camera so that I can take a screenshot? Ako'y nagugutom na. Hindi pa ako nagla-lunch. Ano ba merienda natin sa bahay ngayon? Ano hinanda ng nanay nyo? Adobo Tubig. po. Adobo, Pero, merienda? Caesar salad po. Wow naman, sosyal. Binangkal po. Binangkal. Anong ginangka? Piniritong palaka po, ma'am. Sarap. Pinagpapalong manok, ma'am. Sinuntok po tsaka tinadyakan. Na alin? Ano yung sinuntok at tinadyakan? Na manok? Kawawa namang manok yun. Okay na. Oh. Pagbila ko ng 3, nakangiti na lahat. 1, 2. 2, 3, smile. I'll see you on Friday. Bye-bye, Enjoy ma'am. your vacation. Na-miss ko na kayo. Thank you po.